So naputol tayo. Ang karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng karunungan ay kukunin mong unawa. Mga kaibigan, hindi po lahat ng mga magbabasa ng Biblia at mga tagapagturo ng Biblia ay nakaunawa ng tamang pag-unawa sa Biblia. No, hindi po. Marami ang magagaling at patatalino sa Biblia. Pero pagdating po doon sa tinatawag na tamang pangunawa, bagsak po sila. Bakit? Kung nasabi yan. Una pa lang mga kaibigan, sa Sabat pa lang, bagsak na sila. Halos lahat ng relihiyon sa buong mundo, ano ang kanilang kinikilala na araw ng pamamahinga at pagsamba? Di ba linggo? Ngayon, tatanungin ko kayo, magbigay kayo ng ebidensya na ang linggo ay nasa Biblia. Kinakatwiran ng iba, ay kasi ang Panginoon nabuhay nung araw ng linggo, kaya linggo rin ang pamamahinga. No! Ang tanong doon, iniutos ba ng Panginoon na yung kanyang pagkabuhay na maguli ang siyang dapat nating pagsamba at pangilin? Yun ang tanong. Wala tayong mabasa na yun ang iniutos ng Panginoon, porque siya'y nabuhay ng araw ng linggo. Ay yun na rin ang ating araw ng pamahinga at pagsamba at pangilin. Mali. Kahit bali-balik rin natin ang Biblia mga kaibigan, wala po tayong mabasa na ebidensya. Ako, mga kaibigan, kaya ko kayong latagan ng sangkaterbang ebidensya na ang Sabat ang siyang iniuutos ng Panginoon. Maging sa panibagong langit, panibagong lupa mga kaibigan, tayo po ay kinakailangan Sabat. Ngayon, kung hindi ka po nagpa-practice dito ng Sabat, hindi ka marunong magsabat dito, at hindi mo kilala ang Sabat dito sa lupa, hindi ka po maaari sa langit. Bakit? Sabat sa langit. Ang araw ng pamahinga at pagsamba. Pangilin. Linggo ka. Aakit ka sa langit. Maglilinggo ka doon mag-isa? Ganun ba yon? At yung mga naroon sa langit na kasamahan mo yung namumukod na nagsasamba sa langit na Sabat? Ganun ba yon? No. Hindi po ganun yun. Ang sabi ng Isaiah 66, verse 22 hanggang 23. At sila'y magsisiparoon sa harap ko upang sumamba sa harap ko sa araw ng Sabat. Kita nyo na? Ay kay linggo. Paano kayo magsasamba sa Panginoon? Ay linggo ang inyong araw ng pagsamba. So doon pa lang bagsak na ang mga tagapagturong iyan. Ang tataas ng pinag-aralan, mga profesor, mga pastor, mga doctorate. Pero, pagdating sa tamang pag-unawa sa banal na kasulatan, bagsak sila sa Panginoon. Sapagkat katuparan ng nakasulat sa Biblia. Ang sabi doon sa Biblia, sa 1 Corinthians 1:20, sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sabi doon, sa 26-27, hindi baga pinili ng Diyos ang mga mangmang at ang mga mahina sa sanlibutan ito? Hindi baga pinili ng Diyos ang mahina upang ipahiya niya ang malalakas at marurunong? Masdan ninyo ang pagkatawag sa inyo mga kaibigan, na pinili ng Diyos ang mga mangmang sa sanlibutan ito. Dahil yung mangmang na yon, walang pag-aaral na malalim sa pag-aaral ng sanlibutan, walang titulo, walang certificate of yung tinatawag natin na certification ng mga pagkapastor, pagkaprofesor, graduate of criminology, graduate of pastoral, graduate of seminary. Wala silang mga hawak na titulo noon. Graduate of doctorate, doctor of philosophy. Pero sa Biblia mga kaibigan, hindi po tanggap ng Biblia ang ganong uri ng karunungan na wala naman pagkaunawa sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi diyan sa Proverbs chapter 4 verse 7, karunungan ay pinakapangulong bagay, oo sa lahat ng karunungan ay kukunin mo ang pangunawa. Kahit pa marunong ka, pag wala kang pangunawa sa banal na kasulatan, walang kwintang karunungan mo. Dahil iba yung pagkaunawa kaysa karunungan. Marami ang matalino.
sa sanlibutan, napakadami. Hindi na ako magbabanggit ng salita, ng mga pangalan. Pero napakarami. Mga nagtatag ng mga reliyon, mga sikat, tanyag, kilalang kilala at hinahanga ng mga tao sa buong daigdig. Pero, hindi sila yung tunay na mga lingkod ng Panginoon, kundi sila'y pawang mga tagapagturo ng kasinungalingan at ginagawa nilang kalakal ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, nakakalungkot. Nakakalungkot na pangyayari. Nasa ganitong sitwasyon, libo-libo o milyong-milyong mga tao ang nadadaya ng mga pandaraya ng mga galamay ni Satanas dito sa lupa. At kung alin yung katotohanan, yun ang hindi na pinakikinggan. Okay. Tuloy tayo. Kaya itong ating pinag-usapan, chronology of events of the 6,000 years prophecy. So sa 1870 mga kaibigan, ganyan ang nangyari sa bayan ng Diyos. Piniling bayan ng Diyos. Yung pang-apat na mga gawang tinawagan niya sa Mateo 20. So na backslide. Tumalikod sila. No? Tumalikod na sila sa Panginoon. Ang sabi sa Revelation 3, nung sila binibigyan ng Panginoon payo, na bumili ng gintong din sa isa po yung puting damit at pampahid sa mata, anong sabi nila? May pagmamalaki silang sumagot, na ang kanilang sagot ay, ako'y mayaman na, ako'y nagkamit na at hindi na ako nangangailangan ng anuman. Yan ang sagot ng Seventh-day Adventist. Para sa kanya yun mga kaibigan, yung mensaheng yun. Walang ibang ina-addressan yung verse na yun. Sa kahit anumang grupo ng reliyon, yun po ay para sa Seventh-day Adventist. Doon po yun ina-apply. Kasi siya yung piniling bayan ng Diyos mula sa panahon ng 1846 hanggang 1863. Pagdating ng 1852, naging Laodicea siya. Doon siya pinayuhan ng Panginoon, pero hindi niya yung tinanggap. Yung payong yon. Ano ang kanya naging sagot? Ako'y mayaman na, ako'y nagkamit na, hindi na ako nangailangan ng anuman. Yun ang sagot ng bayan ng Diyos, Seventh-day Adventist. Pero, ano ang naging sagot sa kanila ng Panginoon? Pag binasa natin ang Revelation 3:14 hanggang 19. Ang sabi doon, hindi mo nalalaman na ikaw ay Aba. Ikaw ay Aba. Ikaw ay maralita, ikaw ay dukha, ikaw ay hubad, at ikaw ay bulag. 5 klase yun mga kaibigan. Anong ibig sabihin nun? As in po, zero balance ang Seventh-day Adventist. Dahil po sa siya ay nagmalaki, siya ay nagmayabang, siya ay nagmataas. Anong prinsipyo ng Diyos? Ang sino mang magmamataas ay aking ibababa. Kagaya ni Lucifer, mga kaibigan, nung siya ay nasa langit, ang kanyang posisyon doon ay siya ay pangulo ng mga anghel sa langit or profesor. Yan. Pero dahil sa inggit, siya ay namuo sa kanya ang paghahangad na mas mahigit pang itaas niya ang kanyang sarili doon sa nakaupo sa luklukan. Sino yung nakaupo sa trono, sa luklukan? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa Ezekiel 28:14 patuloy. Doon yung mababasa, si Ezekiel o si Lucifer ay nagmataas sa kanyang sarili. Ezekiel 28:14. Mula sa 14 hanggang patuloy. Mababasa niyo yun doon. Hanggang 20